So sigurado, ito yung pagpipistahan po ng mga nausog vloggers. O tingnan mo anya, tingnan mo. Tuwang-tuwa sila pag may ganitong mga masasamang balita, mga kababayan. Pero tingnan ninyo, mas mababa pa naman yung ating self-rated poverty as compared sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naglingkod sa ating bansa after ng Hilugarsi ng 9 years. Kita mo na? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ano yan, Mr. Maravillas? Malamang magpiesta sa tuwa. Yung mga nausog, yung mga DDS. Kasi base sa latest survey ng SWS, dumami yung pobre. Yung mga nagugutom, self-rated poverty, dumami sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, massive yung distribution ng bigas. Ina-address ng ating Pangulong Bongbong ang mga problema. Kasi po, araw-araw, may bawat minuto, may pinapanganak, dumarami yung ating populasyon. So kailangan yung progress natin, yung production natin ng pagkain should be at pace with the growing population. Pati yung pag-create mga kababayan ng mga job opportunities, kailangan at pace. Pag hindi, talagang darami po yung magugutom. Lalo kung ang mga mamamayang Pilipino, imbes magtrabaho at sumama mga kababayan sa mindset ng bagong Pilipinas na dapat tayo po ay nagkakaisa. Tulong-tulong sa pagsulong. Imbes na tumulong sa pagsulong po, nandun sa panggugulo sa ating gobyerno. So talagang marami yung maghihirap. Kasi po, sabi ko nga po mga kababayan, ang kahirapan at pag-asenso sa buhay, nakadepende po siya sa mindset ng bawat isa po sa atin. Pag ang mindset mo sa mahirap po, lagi kang reklamo, hindi ka man gumagawa ng paraan, nakatanga lang sa kung anong ibibigay ng gobyerno, ay talagang kahirapan po ang inyong kakaharapin. Tama? Ito kasi yung balita ngayon po, self-rated poverty source under Marcos admin, highest since Arroyo term. So sigurado, ito yung pagpipistahan po ng mga nausog vloggers. O tingnan mo anya, tingnan mo. Tuwang-tuwa sila pag may ganitong mga masasamang balita, mga kababayan. Pero tingnan ninyo, mas mababa pa naman yung ating self-rated poverty as compared sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naglingkod sa ating bansa after ng Hilugarsi ng 9 years. Kita mo na? And si Arroyo mga kababayan, si GMA, economist yun. Mas mataas sa kanya. Yan po. During Arroyo's presidency, the highest self-rated poverty level was 66. Recorded in July 2001, May 2002, and September 2002. So, 8 points higher. Si Arroyo po, barkada ng mga Duterte. And an economist and served for 9 years. Pero sa kanyang administrasyon, mga kababayan, na i-record yung pinakang mataas, 66% ang nagsabi na sila ay mahirap. Isa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 2 years pa man lang po, nagre-recover pa lang mga kababayan after the pandemic. Tama? Kaya nga po, ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, massive yung distribution ng mga ayuda. Kasi alam niya ang kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino. Yan po yung ating Pangulong Bongbong. Oh. Saan ba to? July 19. Oh. Ngayon lang po, sa Luna, Apayao. O, di ba? Yan po yung ating Pangulo. Walang tigil siya sa pagbibigay ng mga ayuda. O, ito naman si DILG Secretary Benor Abalos. Saan ba to? Yan o.
upang patuloy na maibsan ang epekto ng El Nino sa ating mga kababayan. Inihatid ng pamalaan sa Odyungan, Romblon ang presidential assistance na tig 50 milyon pesos para sa Occidental at Oriental Mindoro at 16.64 milyon naman sa Romblon. Pinangunahan po ng ating DILG Secretary. Ayan po. At si DAR Secretary nandyan. At yung DSWD. Ito po yung sa Palawan the other day. Di ba, mga kababayan? Walang tigil yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot. 952.6 milyon na tulong pinansyal, serbisyo, loan assistance at mga subsidy para sa mga apektado ng El Nino sa Palawan at Marinduque. Hindi po nagpapabaya yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, alam niya ang kalagayan ng mga mahihirap na marami po ang apektado ng mga calamities tulad ng El Nino na naapektuhan yung kanilang mga pananim. Siyempre, pag walang produksyon, marami yung magugutom. Kaya massive yung distribution po ng bigas kasama si Speaker Martin Romualdez. Ang mali po, ang mahirap po, kung alam na ng ating Pangulo na maraming nagugutom, wala siyang ginagawa. So may ginagawa po yung ating gobyerno po, ang Marcos administration. Ito po mga kababayan, irrigation na naman yata to. Tama, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng Solvec Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte ngayong Biyernes para po makatulong sa ating mga magsasaka. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ayan po, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Diba? Ayan po. Ang intensyon niya, matulungan yung ating mga magsasaka para sila ganahan na magbungkal ng lupa, mag-produce ng makakain para sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya ginagawa niya po ito. Napakagandang mga projects. Ito yung hindi nagawa ng mga previous administrations. Mga kababayan. Kaya yung ating Pangulong Bongbong ang gumagawa ngayon. You see? Ayan po. Purposely mga kababayan, para masolusyonan natin ang kahirapan sa buong Pilipinas. So hindi lang siya distribution ng mga ayuda, ng mga bigas, kundi distribution ng mga gamit sa pagsasaka, mga makinarya sa pagsasaka po, at pati kapital. At yung magiging epekto mga kababayan nitong distribution ng mga support services, mga farm implements, hindi man siya ura-urada, na bukas kaagad, solve na yung kagutuman ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Tama po? Yung pagtatanim po ng palay, it will take you 3 months before kang aani, di ba? Sa mga previous na naani po nila, hindi pa po sufficient masyado. Lalo't ito nga po, may mga tumatama sa ating mga calamities tulad ng bagyo, baha at El Nino. So may mga bagay po talaga na beyond the control of beyond the control of man. Ang tawag dyan po, mga fortuitous events. Kaya ito yung ating mga Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Kinakausap mismo ang ating mga mamamayan, mga magsasaka, mangingisda at mga ordinaryong Filipino para tingnan ang kanilang kalagayan at tulungan yung kanilang kabuhayan para maiwasan na po ang pagkagutom ng pamilyang Pilipino in the future. So kailangan tulong-tulong po. Kaya itong sinasabing self-rated poverty na umabot sa 58% po, the highest since Arroyo term. Ito mismo yung ina-address na problema ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan kalagayan ng ating mga mamamayan. Pati yung pabahay, tingnan ninyo ang mga bahay na mga mahihirap. Kaya may pabahay po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya lang hindi man yan magic. Agad-agad maitatayo yung mga bahay ng ating mga mahihirap. It will take time. Yung construction, in financing mga kababayan, in acquisition ng mga lupain na pwedeng matayuan po ng pabahay ng ating mga mahihirap.
Tama ba? Kaya pag ginamit itong propaganda ng mga nausog po, huwag ninyong paniniwalaan. Mas malala pa po nung panahon ni Arroyo na economist, 66%. Buti nga 58% lang. Ngayon mga kababayan, hindi pa tayo totally nakaka-recover dahil sa mga lockdowns po na ginawa ng previous administration. Nagkawala ng mga trabaho kasi nagsara yung mga establishments, na bankrupt yung mga negosyo po. Siyempre, walang trabaho. Pag walang trabaho po, di marami yung magugutom kasi walang pambili ng bigas. Tama ba? Ayan man lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.